Hey, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po. Ngayon po ay unang araw no, ng September. Berna. No? At baka magsimula na si Jose Marichan. Sabi nga dito sa Pilipinas, basta sumapit ang ber, ay start na no, ng pagtunog ng mga Christian song. Ano? At ngayon po ay ngayong araw po ng Lunes, tayo po sa ating daily devotion dito sa ating God's Morning. Tayo po ngayon ay muli, tayo ay punta sa ating daily devotion dito sa mula po sa 2 Chronicles 7 verse 14. Tayo po ay sabi nga ay pamagatan po natin itong the power of posture, no? Humility and prayer in broken world. So sa ating pong pagbabasa ng talata, gagamitin ko po ang amplified version. And sabi dito, "And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek." It means crave, pray, require as necessity my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. No? I will hear them from heaven, sabi ng Lord, and forgive their sin and heal their land. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, sa araw at oras nito, Panginoon, ikaw po aming pinupurit na salamatan sa aming pong pag-aaral ng talatang ito. We acknowledge, Lord, na ikaw ang guro na siyang magtuturo sa amin, O Lord. We let your presence, O Lord, ang siyang mag-manifest, O Lord, sa buhay namin. At makita ka, Panginoon, at maranasan namin ang iyong presensya. Ang mensaheng ito ay magsilbi naming kalakasan. Ikaw po mangusap, O Lord, speak to my vocal cords, none of me, none of you. And this is our friend, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, mga kapatid, dito sa ating binasang talata at sa unang araw ng September, ay sabi nga ay binigay sa atin ito. At pinamagatan natin the power of posture, humility and prayer in the broken world. Dito po sa ating paksang ito, ay ito po ay nagpapatungkol na sabi nga ay after ni Haring Solomon, o sabihin natin si Solomon, na matapos po niya yung temple na pinagagawa sa kanya. Bagamat pinangako ito kay Haring David na yan gagawa po ng templo, pero dahil sa kadahilanan na may bangs ng pagkakasala ang kamay ng si Haring David. Ito yung napulpil ng kanyang anak na si Haring Solomon. Ito yung God's house diyan sa Israel. At dito po ay sabi nga si Haring Solomon ay nanalangin para sa kanyang bayan. At sabi nga po doon sa kanyang pananalangin, ay mababasa po natin ito doon sa, balikan po muna natin yung yugto na yon. Kasi itong ating binasang talata ay ito po ay sagot doon sa pananalangin ni Haring Solomon. Para maunawaan natin, balikan po natin yung 2 Chronicles chapter 6 verse 24 hanggang 25. 2 Chronicles. Tayo po ay sasamahan ng aking partner. Nakahabol po siya. God's morning, mga kapatid. Sakaling ang inyong bayang Israel ay matalo ng kaaway dahil sa kanilang pagkakasala. Sa sandaling sila'y magbalik loob sa inyo, kumilala sa inyong kapangyarihan at mananalangin at nagsusumamo sa inyo sa templong ito. Pakinggan po ninyo sila mula dyan sa langit. Patawarin po ninyo ang inyong bayan at ibalik ninyo sila sa lupaing inyong ibinigay sa kanilang mga ninuno.
yan po yung dalangin ni Solomon sa ating Panginoon. At ang sagot nga ng ating Panginoon Diyos mula sa binasa nating talata ay iyon. At ngayon, basahin din po natin sa wikang Tagalog. Kanina binasa ko sa Amplified Version. Basahin naman po natin ngayon sa MBV. Sa 2 Chronicles 7 verse 14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Amen. Makikita po natin, kung ating mapapansin, parang may kaugnayan dito sa panahon natin ngayon. Sabi nga, hindi lamang ito para kay Solomon o sa Israel noon. Ang prinsipyong ito ng ating Panginoon Diyos ay para sa lahat. Para sa lahat ng taong tinawag sa kanyang ngalan. Sabi nga, tayo ay tinawag, di ba? At makikita po natin yan. At mamaya babasahin din po natin yan. At sabi nga po doon, na tayo, we are called, we are chosen generation, sa 1 Peter 2:9. At dahil sa pagkatawag na yun, sa layunin ng Diyos sa atin. Kaya nga, sabi nga, sa pagkakatawag natin ito, ito ay related, sa buhay natin ngayon. Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Sabi nga po, at ang kanyang karakter, ang pag-ibig sa kabanalan at pagtawag sa pagsisisi ay pareho kahapon, ngayon at bukas. Sabi nga po doon sa Malakay 3 verse 6, sabi po doon, Malakay. Robit yan. Malakay 3. Malakay 3 verse 6. 6. Ayan. Ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Amen. Yan ang ating Panginoon. Bakit hindi pa tayo nalilipol? Ay dahil doon. At siya ay ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Bakit dito sa ating binasa? Sabi nga ay bakit kinakailangan nating maging humble, kinakailangan nating manalangin, kinakailangan natin siyang hanapin, at kailangan nating mag-turn around. Ibig sabihin, layuan na natin yung mga dati nating pamumuhay. Sabi nga, bakit itong formula na ginamit dito sa talatang ito? Bakit ito yung kahulugan na sinasabi sa atin ng Panginoon? Kung siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, ito pa rin yung magiging formula ng Panginoon Diyos hanggang hindi dumarating ang ating Panginoon sa Kristo. Noong panahon ni Haring Solomon, ang Israel ay chosen nation. Parang katulad natin. We are chosen. Na may misyong ipakilala ang Diyos sa mundo. Katulad din ng misyon natin sa ngayon. Pero, paulit-ulit silang nagre-rebelde. Pag pinag-usapan po natin yung pagre-rebelde, ito po yung ibig sabihin idolatry or injustice. Pag nakikita natin yung idolatry and injustice, sabi nga anumang bagay na inilayo mo ang Diyos, idolatry yun. Ibig sabihin, mas importante sa iyo ang mga bagay sa mundong ito, career or whatsoever, nakikita at hindi nakikita, maging sa isip at sa puso natin, ay idolatry yan kung hindi nangunguna ang Diyos. At yan po yung idolatry. At injustice, ibig sabihin yung walang hustisya, yung hindi tama, paggawa ng hindi tama. Ito po ay inaalala rin po noon sa panahon na ito ni Solomon. At sa ngayon, meron pa rin po. Sabi nga doon sa talata, paano kung sumama ang landas nila? Ang sagot ng ating Panginoon Diyos doon sa ating binasang talata, doon sa Chronicles 7:14, ay parang reminder.
no ho, na parang sinasabi ng Panginoon na hindi ko pababayaan ang aking bayan, pero kailangan nilang mag-acknowledge ng kasalanan. May mga kasalanan pa ba tayong hindi na iso-surrender kay God? No? At kailangan natin magbalik sa Kanya. Dahil if we humble, sabi nga doon, if we turn, if we pray, and if we seek Him, yan po yan. Tayo bilang mga Kristiyano na pinili ng ating Panginoon Diyos ay may misyon. Ang misyon ay ipakita ang liwanag ng ating Panginoong Kristo. Katulad ng panahon na yon sa Israel, ito ngayon ay panahon natin ngayon. Kanina nasabi ko na nga yung 1 Peter 2 verse 9. Ngayon, basahin po natin ang 1 Peter 2 verse 9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kahangahangang liwanag. Amen. Yan ang mission natin. Our responsibility. Anong sitwasyon natin na kumilos ang Panginoon Diyos? At kung meron pa tayong mga situation, mga trials, problema, siya pa rin ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, na kumakatok sa pintuan natin na magtiwala sa Kanya, na hanapin siya. Pero kung tayo mismo ay puno ng pride, divided, no? Sabing divided, no? Diyan ka lang. Dito ko, diyan ka. O komportable sa kasalanan, paano magkakaroon ng healing sa paligid natin? Paano mababago ang mundo natin? Kaya ang solusyon ng ating Panginoon Diyos, sabi nga, simulan sa mga sumasampalataya. Kanino yun? His people. Di ba? Sinabi doon, His people. If my people seek me, di ba sabi doon ng Panginoon? Sa atin pala yun, magsisimula. Ang alin? Ang pagbabago. Ang broken world, o mundong ito, sabi nga ay parang wala nang pagbabago, ano? Lalo na dito sa panahon natin. Dito sa Pilipinas. At sa buong mundo. Sabi, hindi lang yan dito. Kitang-kita ang epekto ng kasalanan. Politika, no? Corruption, power struggle, no? Makikita natin. Pinag-uusapan yung flood control, pero wala namang nangyayari. At nagkikreate ito sa atin ng hate, galit, no? Pero that is the point na gusto ba sa atin ng Panginoon Diyos? Or tinitingnan ba natin yung sarili natin bilang isang mga Kristiyano? Makita natin yan, ng mga Kristiyano, they are divided. Bakit? Because of political pros and cons, no? Mga pros and mga sabi nga mga labag, you know. Ganun. That's how Christianity ang nangyayari dito. And the word itself, ang ating pinag-aaralan ngayon, ay nagpapatungkol sa atin sa ngayon. Pamilya, broken marriages, generational curses. Makikita po natin. Sa lipunan natin, makikita natin ang kahirapan, poverty, inequality, no? Hindi pantay na pagtingin, moral confusion.
Pero hindi sinabi ni God na hintayin niyo lang ako at ako ang bahala. Hindi sinabi ng Panginoon Diyos. Sa halip, ang sabi niya dito, kung magpapakumbaba kayo, that is conditional. God wants us na magpakumbaba, bumalik sa Panginoon. This is an active role. No? Sabi nga, active ang role natin sa pagdadala ng pag-asa sa mundong ito. Bakit mahalaga ang posture? No? O yung pagpapakumbaba. Sa culture natin ngayon, ang posture ay madalas na sabi nga self-mode mentality. Ano po 'yon? Yung ako ang ako nagpakapagod. Sabi nga wala akong kailangan o hindi ko kailangan ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin ng self-mode mentality. Ano pa? Yung victim mindset. No, yung kasalanan ng gobyerno. Yan, magnarinig niyan. That is victim mindset. Kasalanan ng gobyerno. O sabihin natin ay ibang tao ang problema, hindi ako. Sila yung problema. That is victim mindset. Kung ang sitwasyon ko ay ganito, that's victim mindset. Pero ang sabi ni God, kung ang mga tao ko, that is the word, kung ang mga tao ko, sino yung tao ng Diyos? Kanina na, pinag-usapan na natin yun. We are chosen people. Verse 2, verse 9, binasa natin yun. Tayo na mga Kristiyano, ang unang dapat magpakita ng humility at leadership sa pagsisisi. Nagpakababa na ba tayo sa Panginoon Diyos? O we justify ourselves, our situation? Gaya po ni Nehemiah na nag-ayuno at nagsabi, kasalanan namin, kasalanan ko. Basahin po natin yan. Nehemiah 1, verse 6. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nanalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel. The word itself, na inyong lingkod, inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Amen. So yun po, humble ourselves. Sa lumang tipan, ang healing na lupain, no? Sabi nga, ang healing na lupain ay literal. No? Ito yung tagtuyo o drought, no? Maaring ito yung digmaan, yung may mga kalaban, o etc. Pero in New Covenant, no, through Jesus, no, ang pagpapagaling ay mas malalim. Ano po 'yon? Spiritual revival, restored relationship, at kalooban ng kapayapaan. John 14, verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Hindi to tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Amen. So yun po yun. Ang kapayapaan ni Kristo. Halimbawa, healing sa mental health crisis. Ibig sabihin po nito, kung ang church ay magiging safe place para sa mga broken. Sabi nga ay minsan sa church nakakalungkot, Yung sinasabi dito sa healing sa mental health crisis na ito. May mga tao na lalo na pagka humiwalay sa isang church, ay nagkakaroon niya ng division. Ibig sabihin, ang kagalit naman, sabihin natin na hindi na pagkaunawaan ay isang tao, pero dahil sa influential siya doon sa church, sabihin na natin, pastor siya, galit na rin ang buong congregation sa kanya. Nakakalungkot. Hindi po yan yung sinasabi ng Panginoon. Dahil hindi natin dapat lagyan ng division ang sinumang tao sa buhay natin. Sabihin, pinagbabawal. Wag mong paatinin dyan sa church mo yan. No? Kagalit ko yan. Parang ganon. Hindi po ganon. Hindi mahihil ang puso natin at ang isipan natin. And that is mental health crisis.
Kaya ngayon, ang daming ang nagkakaroon ng anxiety, di ba? Pero sabi sa atin ng Panginoon, di ba, sa Philippians 4 verse 6 and 7, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen. So, praise God. No, kapag overwhelmed po tayo, no, sa anxiety, o sabihin natin na depression, no, ang solusyon ni God ay, ano po, ipasa sa Kanya. Di ba? Sabi nasa kanina, Philippians 4:6-7, no? Cast all your cares, no? Anxiety, pasa natin sa Kanya, no? Lahat. Pasa natin sa Kanya lahat. No? Sa pamamagitan, no, ng panalangin, o yung pagpasa natin sa Kanya, ano, hindi sinasabing mawawala agad ang problema. Pero ang Kanyang kapayapaan ang mag-guard, no? Sabi nga siya ang mag-guard sa puso natin at isipan natin. Kahit na sabihin natin na andun pa rin yung crisis, andun pa rin yung problema. Gaya nga po ng sinasabi ng isang isang mental health resource, no. Ang prayer, ang sabi doon ay divine tool. It's a divine tool para labanan ang takot at magkaroon ng clarity. No, alam niyo, ang Bible study, no, ay napaka-laking tulong po niyan, no? Kasi doon mo maunawaan where you stand, ano ka, sino ka, at kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay mo, sa kondisyon mo, gaano man kalala ang iyong sitwasyon. That nobody, sabi nga, can suffice, no, yung bagay na ito. Only God can. Sabi rin sa atin ng 2 Timothy 1 verse 7. Sapagkat ang espiriting binigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen. Kaya kapag feeling mo mahina ka o weak, at sabi nga kontrolado ka ng fear, yung takot, halimbawa yung panic attack, no, or sabihin natin yan yung suicidal thoughts, no. Tandaan po natin, no, na ang espiritu ng ating Panginoon Diyos sa'yo o sa atin ay ano yan, tatlo yan eh. Ano yun? Sabi doon, power, no, ito yung lakas para humarap. Kinakailangan mo siyang harapin. Hindi mo siya kailangan takbuhan, takasan. You need to face Him. Ano pa? Love, no? Pagkalinga para sa sarili at sa iba. Bakit? Kailangan mo siyang harapin. Kailangan mo harapin yung takot na yan para makita mo at ipakita who is God in your life. At ito po yung magkakaroon ka ng sound mind. Ano po ito? Yung malinaw na pag-iisip. Sabi nga, ang kaaway nandyan para guluhin yung isipan mo. Maratel ka, matakot ka. Why? Because when you feel fear, you worship Satan. But when you trust Him, in spite doon sa mga takot na yan, you worship God. Kung atin palang susumahin, parang mas malimit pa ba na you worship Satan? Kasi bakit? Kung ikaw ay patuloy na binabagabag ng takot mo, alipin ng takot mo, ang dami mong kaisipan na what if. Ang dami na si what if. You are a prisoner. Hindi natin kailangan mabuhay sa takot. Kahit na ang mental illness ay nagpaparamdam na prisoner ka.
Sabi sa atin ng Psalm 34 verse 18. Tinutulungan niya mga nagdurusa, di binibigo ang walang pag-asa. Amen. Ganda, no? Kapag feeling mo, invisible ang sakit mo, halimbawa, trauma, bipolar episodes, tandaan na hindi ka nag-iisa. Si God ay close. Close? Yes. Is close sa atin. Sabi nga sa mga nasa rock bottom, no? Hindi siya nandidiri sa iyong kahinaan, no? Ayon sa isang commentary, no? Ang sabi nga po ayon sa mga komentary, no, ang pag-iyak, no, at paghingi ng tulong ay hindi kahihiyan, kundi daan para maramdaman ang presensya ng Diyos. Alam niyo, ang sarap ng feeling na sa lahat ng sitwasyon, nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon Diyos. Hindi siya maaaring magkulang. Kasi ang presensya ng Panginoon Diyos, because He is omniscient, no, omnipresent, and omnipotent, no. Siya ay nalalaman niya ang isipan mo, puso mo. Siya is everywhere, no, omnipresence, and He is all power. Alam niya ang tugon sa lahat ng iyong kahinaan. Kaya pag nananalangin tayo, it's not a magic thing, but it's trusting na hindi ka iiwan, pababayaan ng Panginoon. And that's the power of believing. Punta naman tayo sa isa. Kanina, pinag-usapan natin yung healing dito sa mental health crisis, no? Ngayon naman, pag-usapan natin yung healing sa racial division. Dali, wala namang ibang lahi dito sa atin, bibihira. Pero tingnan din natin, no? Kung ito ba ay sa lahi lamang, no? Sabi nga, kung tayo magkakasundo sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, ito po ay magkakaroon ng healing, no? Dito. At sabi nga sa Galatians 3 verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Griego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. No. Sa ating mga born again ngayon, kalulungkot. Ay kikita na natin yung division. And that is racial division. Na pag ang ikaw ay sa purpose-filled life, dapat hindi ka doon sa ibang pangalan. Hindi, sa purpose-filled life ako. Hindi. Parang ganon. That is sabi nga sa pananampalataya at sa ating Panginoong Kristo, walang basihan ang racial division. Hindi na mahalaga kung anong lahi ka, kung anong church ka. Dahil ang identity mo ay na kay Christ, nasa ating Panginoong Kristo. Ayon sa isang commentary ulit, no, ang verse na ito do sa Galatians 3:28, no, ay nag-aalis ng mga hadlang na nilikha ng lipunan at nagbibigay diin sa pagkapantay-pantay sa paningin ng Diyos. Kaya nga ngayon nagkakaroon ng comparison. Ay, mas magaling sa ganito pastor. Dito ako. That's wrong. That is racial division. Merong sakit sa puso niyo. Meron lang akong konting testimony. No? Meron ako dating pinapasyalan isang kapatid, isang kaibigan, no? Pero galit na galit siya sa Bisaya. No? Galit na galit siya. Habang kukwento siya, talagang masasama daw ugali ng mga Bisaya. Ako na may dugon-dugo ang aking puso. Sabi ko, kapatid, huwag tayong tumingin sa kung ano ang
ano ang nakikita natin? Because tayo, binago na ng Panginoon Diyos. Hanggang nasabi ko sa kanya, alam mo, bro, may lahi akong Bisaya eh. Dahil lang nanay ko Bisaya. Pero ganun pa man, I pray for you. Pero ano siya, matagal lang Kristiyano. No? Ang daming doktrina, ang daming sinasabi niya, mga seminars attended. Pero where is Christ? Yun ang tanong. Kaya nga sa buhay natin, ito yung healing na kailangan ng Diyos. Ito yung healing na sinasabi ng Panginoon Diyos. Sorry, this is healing na kailangan natin bilang mga Kristiyano. Tandaan natin, tayo ay bago ng nilalang. Sabi nga sa atin, di ba? Balikan natin yung 2 Corinthians 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Sabi nga, kapag tinanggap na natin ang ating Panginoon sa Kristo, naging ano raw tayo? Bagong nilalang. Bagong tao. Dali, parang hindi naman nabago ako. No. You've been changed spiritually. Ang nakikita na ngayon sa'yo si Kristo. Pero kung pinakikita mo, yung pait ng nakaraan, pait ng yung karanasan, hindi ka na bago. Bumalik ka ulit. Ang mga dating prejudice at biases ay dapat iwanan. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang pagpunta sa church, kundi pagbabago ng puso at isip. Gaya nga nasabi ni Martin Luther King Jr., no? Hindi sapat na magmahal lang sa mga taong kapareho. Sabi nga doon, kapareho natin ng kulay. Sabi niya doon. Sabi nga, ang tunay na pag-ibig ay nagmamahal sa lahat. Sabi nga rin sa atin, di ba, na ating Panginoong Kristo, John 14 verse 34 and 35. Walang John 14, 34. 24, 25. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita at hindi umiibig sa akin, ang salitang naririnig ninyo ay hindi akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. 25. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Amen. So yan po. Sabi nga doon, ang pag-ibig ni Kristo ay walang pinipili. Kung nagmamahal tayo sa isa't isa, ibig sabihin, kahit iba ang ating lahi o iba yung ating church, iba yung ating sabi nga ay kung saan man tayo, makikita natin ang mundo na tayo ay tunay na disipulo ng ating Panginoong Kristo. Hindi pwedeng sabihin natin na tayo ay Kristiyano kung puno naman tayo ng galit at diskriminasyon. Revelation 7 verse 9. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao, di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na palaspas. Amen. No, imagine natin, that is the future. Kaya kung titingnan natin yung ating kapwa, kung magdi-discriminate tayo sa mga tao, kung magiging racial tayo, come to think for it, makakasama ba tayo dito? Sa langit? Sabi nga po, dito sa langit na sinasabing ito, magkakasama ang lahat ng lahi. Kung ganito ang plano ni God sa eternity, dapat ganito rin tayo ngayon. Ang church ay dapat maging microcosm ng langit. Ibig sabihin po ng microcosm ay replica o maliit na bahagi. O yung tayo, ito yung church natin ngayon o yung kinabibilangan nating grupo ngayon, hindi yung building, ano. It's a replica na nakikita doon.
Sa buhay natin ngayon, naipapakita ba natin yan? Kung paano natin husgahan yung kapwa? Kung paano natin pag-isipan yung kapwa natin? Yan ba yung sinasabing microcosm ng langit? Ikaw ba? Ang church na yun. Sabi nga, who is the church? Us. Tayo ba ang microcosm ng langit? Na kung sasabihin natin, there's no, sabi nga, racial segregation. O yung puso natin, meron tayong mindset of segregation. Na kapag hindi natin ka mananampalataya, iba ang way of thinking natin. Ano sabi sa atin na Ephesians 4 verse 32? Sa halip maging mabait kayo, maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad ni Kristo, Jesus sa inyo. Amen. Sabi doon, ang racial reconciliation ay nangangailangan ng alin? Pagpapatawad. Kung nasaktan ka ng ibang church o ibang tao o ibang lahi, ano pa man yan, ano man ang, o sabihin natin, kahit kapamilya mo, pero ibang tao pa rin, kailangan mo magpatawad. Kung nakasakit ka, kailangan mong humingi ng tawad. Hindi madali, pero ito ang tandaan. Ito lamang po ang daan para maghilom ang anumang sugat. Ang sugat na yan. Mga kapatid, si God hindi racist. Sabi nga sa atin na Acts 10:34-35. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. 35. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Amen. Ang basihan ng ating Panginoon Diyos ay ang puso at gawa ng tao o natin. Hindi ang kulay ng balat. Kung sinunod natin ang ating Panginoon Diyos, dapat tularan natin ang kanyang pag-ibig. Kanino? Sa lahat ng tao. Tol. Bilang mga Kristiyano, meron po tayong responsibility na maging instrumento ng reconciliation. Sabi nga sa atin ng 2 Corinthians 5 verse 18-19. 2 Corinthians 5, 18-19. 18-19. Ang Diyos ay ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Binilang niya tayong mga kaibigan at hindi kaaway at pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Amen. Yun ang kapangyarihan ng pagtanggap natin at pagsunod kay Kristo. Hindi na binibilang yung ating kasalanan. All paid. All paid. Paid in full. No. Hindi tayo pwedeng manahimik habang may racial injustice. Kailangan natin magsalita at kumilos para sa pagkakaisa. Kailangan nating ipakita si Kristo sa mundong ito. Na siyang magbabayad ng lahat ng kasalanan. Na siyang maghuhugas ng lahat ng kasalanan. Mga kapatid, ang 2 Chronicles 7:14 ay hindi quick fix. Ito ay invitation ni God sa isang radical na relasyon. Kung saan tayo'y handang talikuran ang pride, magsisi sa tunay at hanapin ang ating Panginoon Diyos ng walang distractions. Sa ating mundong ito, sa broken world natin na ito,
Tayo po, ang agents of healing, tayo ang tagapagdala ng kagalingan ito. Kapag tayo mismo ay nagpakumbaba sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus sa Mark 9 verse 35. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, ang sino magnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Walang itinangi doon ng Panginoon kahit yung maghuhuda sa kanya eh. Tinawag niya, binigay pa rin niya ito. Kung ang sino man sa inyo ang gustong maging una, dapat siyang maging huli at alipin ng lahat. Ganyan. Sabi nga, kabaligtad ang gospel. Ang healing ay nagsisimula kapag tayo ay yumuko. Diba dapat kailangan brusko ka? Ikaw yung siga. No. Pero mali. The healing will start if you humble yourself. And that is the posture. Magpakumbaba. Humble themselves. Na nasabi ng Panginoon. Bakit kailangan magpakumbaba? Sabi nga, humbling ourselves means recognizing na hindi tayo self-sufficient. Hindi natin kayang na kailangan natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Sa isip, sa puso, at sa gawa. Sa mundo natin ngayon, madalas ang pride. Kaya, ano po ito? Yung kaya ko to. Kaya ko to mag-isa. I can do it. Ano pa? Deserve ko to. No? Yan yung mga word. Pero ang sabi ni God, ang unang step sa restoration ay pag-amin sa weaknesses natin. Hindi ka matutulungan ng Panginoon Diyos kung ang scheme mo paulit-ulit. Pandaraya, panluloko, that is manipulation. Sabi nga, that is the fitty card. No? Yung ginagamit mo yung sitwasyon mo sa bagay na hindi naman dapat. Instead na lumapit ka sa Panginoon, you use your fitty card para lokohin mo yung mga tao. It will not help you. James 4 verse 6. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinibigay niya sa atin. Kaya't sinabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mataas, ngunit nalulugod sa mga nagpapakumbaba. Amen. No? Halimbawa niyan, like a child na umaasa sa parent, dapat tayong, sabi nga, lumabas tayo sa ego natin. At sabihin, Lord, wala akong control. Ikaw lang ang makapag-aayos nito. At doon, papasok ang the prayer. Yung sinabi ng talata natin, na manalangin at hanapin ang mukha niya. Pray and seek His face. Sabi nga, prayer, wish list. Ang prayer dito ay hindi, God, bigyan mo ako ng pera. Heal my sick. Pagalingin mo yung aking sakit. No? Pagpalain mo lahat ng plano ko. No, hindi po 'yon, no. Ang sabi ng verse dito, na hanapin mo ang mukha niya, seek His face. Ang mukha ng Diyos ay simbolo ng kanyang presence at will. Ibig sabihin, inilalagay natin yung ating will sa kalooban ng Diyos. Lord, your will be done. Mas gusto ko yung presensya mo. Mas gusto ko na sa lahat ng dako nararanasan, nakikita kita, nararamdaman kita, ano man yung aking ginagawa. Nagmamaneho ako, nagwawalis ako, naglalaba, o ano pa man ginagawa ko, nagpapalitada, nasa business, nasa construction, nasa pag-aaral. I want your presence, Lord. At yan po yung ibig sabihin nito. Crave. Sabik na hanapin po natin. Yung parang uhaw na uhaw tayo sa tubig. Ganun din dapat ang desire natin na makilala ang ating Panginoon Diyos. Na maranasan siya, makasama siya, at sumunod sa kanyang plano. Require as necessity.
Sabi nga, hindi yung optional lang ang prayer. Gawin natin siyang requirements. Kung gusto natin ang healing dito sa Pinas, no? Regarding sa corruption, poverty, division, kailangan natin gawing priority ang relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Hindi lang ang fixing the surface. No? Kailangan po natin ng total turning. Kaya nga sabi doon ng ating talata, di ba? Repentance is an action. Talikuran ang masamang gawa. And repentance, parang sabi nga, sorry na lang, Lord. No? Ang repentance ay turning 180 degrees from sin to God. 180, ibig sabihin, hindi ka na babalik. Kung may pride, greed, idolatry, halimbawa, idolizing politics, no? Parang pagka ina-idolize mo na yung kung sino mang nasa politiko against God, no? That's wrong. Pain, o masabihin na natin pera. O kasalanan sa relationship. No? Sabi nga, kailangang i-address ito. Practical example, kung corrupt ka sa trabaho, minto ka. At sa uli mo, yung ninakaw. Kung may bitterness, patawarin mo ang tao. Kung addict ka sa social media o ano pa mang pinagkaka-addican mo, isurrender ito kay God. At ilan mo ang oras mong ito sa Panginoon Diyos. Bakit? Because there is a promise. No? Pagpapatawad at pagpapagaling. And that is God's response. Sabi ng Panginoon, I will hear, forgive, and heal. Yan ang gagawin ng Diyos. Yan ang pangako ng Diyos. Pakikinggan ka niya, patatawarin ka niya, at pagagalingin ka niya. Here, kahit gaano kalala ang problema mo o natin, hindi bingi si God. Sabi nga sa Psalm 34 verse 18, Agad diringging daing ng matuwid, niligtas sila sa mga panganib. Amen. Yan po yun. Forgive. Kapag sincere tayo sa repentance, no, wipe clean ang record natin. That is the key, repentance. Pagsisihan natin ating mga kasalanan. 1 John 1 verse 9. Wait lang po. 1 John. Ano? 1 John 1 verse 9. Subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen. Sabi doon, kapag. No? Walang sinabi no, na tayo ay mag-alay ng dugo o ng kaninuman dugo. Ano ho? Pero sinabi doon, kapag. No? Kapag tayo ay nagsisi. Patatawarin niya ating mga kasalanan. Dahil ang dugo ng ating Panginoon Kristo, sabi nga, walang sinasala. Sabi nga ay, dahil mas malaki ang iyong kasalanan, hindi pwedeng patawarin niya. No. Tandaan natin. He is just and He is faithful. Walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Manumbalik tayo sa Panginoon Diyos. Pakikinggan ka niya. Patatawarin ka niya. Heal. Maaring ito yung ating lupain. Our land. Sabi nga, hindi lang physical na bansa. Hindi lang itong Pilipinas. Pwede rin po itong spiritual o yung mga churches natin. Yung mga iglesia natin.
Kung ito man ay ang ating relational, itong pamilya natin, mga kaibigan natin. O kung ito man ay societal, ito yung justice at kapayapaan ng mundo sa ating paligid. Pag-asa lang ay ating Panginoon Diyos. Sa broken world natin, lalo na ngayon sa atin, sa Pilipinas, kung gusto natin ng pagbabago, hindi lang dapat sisihin ng government o ibang tao. Dapat magsimula sa salt and light sa ating mga mananampalataya. Na mag-lead sa prayer, humility, at repentance. Sabi nga, collective humility. Yung mga magkakaaway sa church, magpakumbaba. May division sa pamilya, mag-surrender kay God. Healing is a process. Pero, nagsisimula ito kapag sinunod natin ang formula ni God. Ano yun? Posture, humility, prayer, seeking Him, and letter T, turning means repentance. Ulitin ko. Posture, prayer, and turning. PPT. No, humility, no, ang posture, prayer, seeking Him, turning, repentance. Yan po yun. Kaya mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, ang 2 Chronicles 7:14 ay hindi magic prayer formula. Ito ay covenant relationship. Kasunduan. Kung tayo magiging tunay ng mga anak ng ating Panginoon Diyos, handang sumunod sa kanyang terms, sa broken world natin ngayon, ang solusyon ay ang ating Panginoon Diyos. Simple, pero radical. Ano po yun? Balik loob sa Diyos. Turning back to Jesus. Kaya mga kapatid, dyan po ako magtatapos. At ngayon naman, nais ko pong ibigay ang natitirang bahaging ito sa reflection ng aking partner. God's morning mga kapatid. Tayo po ay dadako ngayon sa aking reflection. Dito po sa ating napag-aralan ang humility and prayer in broken world. Sa 2 Corinthians 7:14. Ito po ay Chronicles, sorry. 2 Chronicles 7:14. Ito po ay nagsasabing na pagpapagaling ng Diyos sa isang bansa kung ang tao niya ay nagpapakumbaba, nananalangin, lumalapit sa Kanya at iiwan ang masasamang gawain. Ito po ay aking ibinase sa pamilya. Ito po ay ginamit ko sa pamilya. Ito ay isang paalala ng Diyos na handang tumulong sa ating pamilya. Kailangan lang natin gawin ang ating mga bahagi. Maging mapagkumbaba. Tanggapin na hindi tayo perpekto at kailangan natin ang tulong ng Diyos at ng isa't isa. Manalangin ng sama-sama. Hingin natin sa Diyos ang gabay at lakas sa anumang problemang ating kinakaharap. Ito po ang ating mga dapat gawin, ang pag-aralan ng mga salita ng Diyos. Alamin natin kung paano tayo dapat mamuhay ng naaayon sa Kanya. Kailangan po nasa unahan natin ang ating Panginoon at hindi po tayo ang nasa likuran niya. Dapat siya po ang mangunguna sa buhay natin. Iwasan ang masamang Iwasan ang masama, tulungan natin ang isa't isa na gumawa ng tama, iwasan ang mga tukso. Kung susundin natin ang mga ito, makikita natin ang pagbabago sa ating pamilya. Magiging mas malapit tayo sa Diyos at sa isa't isa at magkakaroon tayo ng kapayapaan at pagmamahalan sa ating tahanan. Maging bukas tayo sa communication.
Makinig tayo sa isa't isa at magbahagi ng ating mga saloobin at damdamin. Maglaan po tayo ng oras sa isa't isa. Kailangan din po natin ng fellowship. Kailangan din po natin magpalakasan sa isa't isa sapagkat sabi nga po ng Panginoon, kailangan natin ng katulong. Hindi po natin kayang mag-isa kung tayo lamang ang kikilos, kung tayo lamang mag-isa ang magpapalaganap ng salita ng Diyos. Kailangan po natin ng kasama, which is yung ating mga kapatiran. Kaya napaka-importante po ng fellowship. Then, maglaan ng oras sa isa't isa. Ipakita natin sa pamilya ang suporta. Palakasin po natin ang isa't isa sa anumang pagsubok. Kaya po nabanggit ko kanina, napakahalaga po ng fellowship. Doon po natin malalaman kung saan may bale ang ating mga kasama, saan may bale ang ating mga kapatid. Kaya po napaka-importante po na magpanalanginan tayo sapagkat hindi po natin kayang mag-isa lang kung wala tayong kasama. Then humingi po tayo, sabay-sabay po tayong manalangin, humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon sapagkat yung nangyayari po ngayon sa ating bansa ay hindi na po siya healthy sa atin or hindi na siya nakakatulong sapagkat ang dami na pong naapektuhan ng dahil lamang sa kasakiman ng iba. Dapat po magtulungan tayo bilang isang bansa, bilang isang pamilya sapagkat kung hindi po tayo magtutulungan, lalo po tayong lulubog. Kagaya ng mga bahang nangyayari, lulubog po talaga tayo kung hindi natin tutulungan ang isa't isa. Kaya napakalaking tulong po sa bawat isa sa atin na ang Panginoon ang manguna. Unahin po natin ang Panginoon sapagkat kung wala po ang Panginoon, wala po tayong kapayapaan na dito sa mundong ito. Sinabi rin po dito na bibigyan ng ating Panginoon ang ating bansa kung tayo ay sama-samang mananahan sa presensya niya. Kaya po, wag po nating aalisin ang ating pananalangin, magpakumbaba po tayo sa ating Panginoon at panalangin po natin ang isa't isa. So yun lamang po, maraming salamat po. God bless po. Hey, praise God. At ngayon naman, tayo dumako sa ating mga kapatid online. At sa ating oras na ito, sa ating comment section, kasama natin ang pamilya ng Azucena Tanyo. Kauna-unahan dito, si Ate Carmeline, pinangunahan ni Ate Carmeline Tanyo. At isang pagbati natin ng magandang umaga sa ating lahat. At sinundan po tayo siyempre ni Pastora Fe sa San Pablo at batiin na natin din ang kanang Artillaga at Andal family. Yan, meron ditong special mention. Happy birthday, my dear Apo. Birthday ni Suri, de Los Santos. Happy birthday, baby Suri. Yan. At kasama rin natin ang aming kapatid, ang aming Chris Aquino ng Purpose Feed Life, si Maria o Marife Bunalos, kasama po natin ngayon. At sinundan po yan, mapagpalang umaga ng ating kapatid naman mula sa Bacolod City, ay kasama po natin ang aking kapatid din, si Kuya George Pios. Yan. God's morning, sabi niya, to God be the glory. Amen. At syempre kasama rin natin mula sa kapatid natin dyan sa Pampanga, kasama po natin si Ate Cindy Mercado. At yan, sabi nga niya dito, God's morning everyone. Yan, ganun din yan, kasama rin natin ang aming Nanay Winnie Patual, mula po sa Villa Escudero. Yan, isang mapagpalang umaga po, Nanay Winnie. Yan, at syempre kasama rin natin ang Hesmundo family mula po sa bayan ng Rizal, Laguna. Yan, kasama po natin ang manager po ng St. Peter. Yan,
si Ma'am Hazel Lesmundo. Sa mapagpalang umaga po, Ma'am Hazel. Yan, happy birthday. Yan, Suri. Yan, mga pagbati kay Suri. Yan, at syempre kasama rin natin from Alamada, Cotabato, ang aking cousin, no? Ang aking ate Lilibet Chua Ketkano. Yan, sa mapagpalang umaga po. Yan, at yan, at kasama rin natin mula sa Pila, Laguna, ang Tatel family. Yan, si Sister Alma Tatel. God's morning po. Yan, at blessed day din sa iyo, kapatid. Yan, siyempre, ang aking asawa, binabati rin natin ang Castillo Mandigma family. Yan, siyempre, at siyempre kasama rin po natin ang Nonoso family sa pamumuno ni Ate Nela Nonoso. Kasama natin. Yan, prayer request ulit. Kagalingan ni Chris Artiliaga. Yan, God's morning mga kapatid sa Panginoon. Ito, sabi ni Ate Nela. At kasama rin natin from Santa Rosa, Laguna, ang aking kapatid. Yan, si Caroline Mercado. Yan, yan, kagalingan po sa kay Jerome, no? Artiliaga. Yan. Pray din natin yan. Kagalingan po ni Nilda Gaspi. Yan. At kagalingan po ni Jezebel Cosico. Yan. Yan. Ingatan mo po si Gore pagpunta sa gubat. Sabi ni Naywini. No? Yan. Salamat po Naywini. Sabi rito, pakaingatan po si Kyle at si Casey. Yan. At Mercado family. Salamat po Naywini. At yan, pagkaingatan din po si Gabriel Patual, Kate Rose Patual. Yan. Yan. Sabi ni Naywini, Lord, I trust you. Amen. Salamat po. Yan. Okay. Sa bayan naman ng Liliw, no, ay kasama po natin ang Arosena family sa pangunguna po ni Nay Edna. Yan. Isang mapagpalang umaga po, Nay Edna. Yan, blessed morning everyone. Ayan. Okay, syempre kasama rin natin si Ate Gori, o si Nanay Gloria. Yan, kasama po natin. Yan, at sabi nga niya dito, pag-iingat po sa lahat. Yan. Yan. Okay. At syempre kasama rin natin ang aking brother, no, aming gitaristang mabait, no. Talagang yan. Kasama natin si Brother Ian Artiliaga. Yan. Sa mapagpalang umaga sa iyo kapatid. Yan. God's morning po. Bumalik na po kami. Walang pasok. Uy! Walang pasok daw sila. Okay. Praise God. At enjoy your rest day. Kapatid na Ian. At kung wala kayong pasok, wala rin pasok si Casey. Baka hindi pa nakakaalis. So pabalik na siguro. Okay, so ganun pa man mga kapatid, purihin ang ating Panginoon Diyos at sa ating pagtatapos tayo po ay manalangin. O naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat muli, O Lord, sa pagkakaloob mo ng karunungan at ang pagbubukas mo, Panginoon, ng paksang ito. Mula po sa 2 Chronicles, O Lord, ay tinuruan mo kami, Panginoon, ng tamang relasyon, O Lord, na nagbibigay, Panginoon, sa amin ng kalakasan. Salamat sa pagkakataong ito na binuksan mo ang aming isipan, ang aming puso, O Lord, kung paano kami, Panginoon, magkaroon ng tamang relasyon sa iyo. Sa iyong patuloy na patnubay, Panginoon, at paggabay, hayaan mo maghari, Panginoon, ang iyong layunin sa bawat isa. Give us, O Lord, ng kalakasan, O Lord, na kinakailangan ng bawat isa upang magampanan namin, Panginoon, na maging salt and light kami ng mundong ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na magamit mo ang bawat isa upang maging bahagi ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na sa iyong pagpapala, patuloy, Panginoon, na ikaw ang aming maging sandigan sa lahat ng aming area ng aming buhay. Sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aming puso, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga nabanggit na may karamdaman, Panginoon. Na sa iyong kapangyarihan, kami po, Panginoon, ay nagpapasakop na ikaw ang Diyos ng kagalingan at ikaw ang Diyos na nagpo-provide sa lahat ng pangailangan ng bawat isa. Sa bawat nakikinig, mga taong aming nabanggit, Panginoon,
ang kagalingan ay pinasasalamatan namin sa iyong kapangyarihan. At tuloy namin idinadalangin na sa iyong patnubay at gabay, ikaw po ang maghari sa aming buhay. At hayaan niyo, Panginoon, na ang aming relationship sa iyo ay patuloy na lumaganap, lumakas, at patuloy na magpatibay, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo. At dalangin po namin, Panginoon, na sa iyong kalakasan, Panginoon, pagbibigyan mo po kami at pagkalooban ng lakas na nagmumula lamang sa iyo. Hindi po namin kayang sabihin ang mga bagay, Lord, ng lingid sa iyo, Panginoon. Kailangan ka po namin, Panginoon, sa lahat ng area ng buhay namin. Ikaw lang makapagbibigay ng lakas, makapagbibigay ng kapangyarihan, talino, Panginoon, sa lahat ng aming iniisip, ginagawa at sinasabi. Ikaw ang Diyos na siyang mapagbigay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na lagi namin kasama saan man kami pumunta. At ikaw ang Diyos ng kagalingan. Salamat sa lahat ng ito at sa umagang ito, ikaw po aming patuloy na pinupurit, sinasamba, Panginoon. At sa kaarawan ng aming kapatid na si Suri, Lord de los Santos, dalangin po namin sa batang ito. Patuloy niyo po siyang pagpalain sa kanyang buhay at lumaki po ang batang ito na may takot sa iyo at relasyon sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na patubay sa kanyang buong pamilya, sa kanyang buong angkan, at patuloy niyo pong pagpalain ang pamilyang ito. Again, O God, we thank you and we praise you. And this our pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, mga kapatid, meron ulit kaming Bible study mamaya at 8 p.m. Kung gusto niyo po mag-join PMS, mga kapatid, at kami po ay nasa James chapter 3 na, no? Tama ba? James chapter 3. At samahan niyo po kami. Samahan niyo kami na mag-aral, matuto, sa salita ng ating Panginoon Diyos. And that's all, mga kapatid. God's morning, everyone.